Hi, welcome back to my channel. I'm with BTV. Gumagawa nga po ng tutorial tungkol sa iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Nagturo na din po ang pag-vlogs tungkol sa mga natural na halamang gamot, kung paano gamitin o paano ang tamang paggamot nito. Bago ko po umpisan ang pag-tutorial ko, pwede po bang pakihingi ng kaunting tulong? Paki-subscribe po, paki-share po, and paki-likes po. Paki-share po sa friends and family. Kung gusto po nila itong ginagawa kong pag-tutorial, pag yung uri natural na halamang gamot. Bali yung tutorial ko po ngayon, ito po itong sa mga babae po na nagbubuntis o nagdadalang tao. Mga hindi po ninyo dapat kainin kapag kayo buntis, pwede po kayo makunan o maagas or ma-abortion yung baby ninyo. Ganun. Yan po yung tutorial ko ngayon. Tips number 1, kapag ikaw ay buntis, huwag kang mag-iinom ng mga kahit anong uri ng alak kasi may epekto yan sa bata, lalo na kung mataas yung content ng alak, pwede kang maagas o magkaroon ng damage yung baby mo kapag siyempre lasing-lasing ka, yung anak mo nasa loob ng tiyan mo, di ba? Pwede kang magkaroon ng sakit yung anak mo, or pwedeng maagas po yung kung sobra-sobra yung pag-inom mo o yung content sobrang taas ng alak. Isa yan na dahilan bakit pwedeng mamatay or maagas yung baby mo. Yan. Tips number 2, pwedeng mamatay yung baby mo kapag buntis ka at hindi mo alam na buntis ka, yung iniinom ka ng mga antibiotic. Yan. Yan po ay pwedeng mamatay yung baby o maagas sa loob ng tiyan mo kapag hindi mo alam na buntis ka. Tapos inom ka ng gamot, lalo na yung mga antibiotic na gamot. Yan yung tips number 2. Tips number 3, ito ay sa mga babae na nasa province. Okay. Kapag kayo nasa province at kayo ay nagpapagamot sa albularyo, sabihin lang nyo agad sa kanila na buntis kayo. Kasi pag hindi nalaman ng albularyo na buntis kayo, tapos nasakit yung tiyan ninyo, pinainom kayo ng tinatawag na serpentina, kasi gamot yan sa sakit ng tiyan. Serpentina yun yung mga halaman na yung dahon niya ay makikitid na maliliit. Din mga ganyan, 3 to 1 cm or 2 cm yung taas niya, yung maximum. Yan ay kinukuha kapag mapait yan kapag nilaga mo. Yan ay gamot na epektibo sa sakit ng tiyan. Pero kung kayo ay buntis, pinainom kayong albularyo at hindi alam ni albularyo na kayo ay buntis, pwede kayong magasan, pwedeng makunan o pwedeng mamatay yung bata mo kasi sobrang pait niyang serpentina. Yun yung tips number 3, na huwag kayong iinom kapag kayo ay buntis. Tips number 4, ito ay sa mga albularyo pa rin. Gumagamit din sila nito yung tinatawag na makabuhay. Yung makabuhay, yan ay bagin, sa English vine. Kapag tinanong mo yan sa food province at sa mga albularyo, alam na alam nila ang makabuhay vine o bagin na makabuhay. Yan ay bagin lang maliit, mga ganito kalaki, may malaki pa rito. Tapos ang dahon niya magbilog. Nakakita na kayo ng tinatawag na tuba-tuba leaves. Yung halintulad ng tuba-tuba leaves yung dahon ng makabuhay, pero maliliit lang siya. Yung makabuhay, makakakita ka rin niya sa Metro Manila, din karamihan niya naman ay sa province kasi doon tinatanim ng makabuhay. Umaakit niya sa mga puno ng kahoy, pero sobrang pait niyan. Yan ay isa rin ginagamot sa kapag nasakit ang tiyan, mabisa sa gamot sa sakit ng tiyan. Pero kung buntis ka, wag mong iinumin ang makabuhay, pwede kang maagasan o pwedeng mamatay yung bata sa loob ng tiyan mo. Yun yung tips number 4. Tips number 5, wag mong iinumin kapag ito ay resita ng albularyo at niresitahan ka na hindi alam ng albularyo na may buntis ka o nagdadalang tao ka. Yung kapag ang resita sa iyo ay yung balat ng bulak, kugon na babae. Kugon ng babae, yan ay marami sa province, yung tinawag na kugon. Alam niya sa province, yung kugon yan ay matataas, kinakain ng kalabaw. 1 cm unang higit pa yung taas niya, kugon.
Tapos yung dahon niya, matalas na makitid. Pwede kang masugatan kasi sobrang taalas ang gilid niya, yun yung tugon. Kapag pinagsama-sama yan, tugon babae, bulak, tapos sinamahan pa ng makahiya, tapos yung nasabi ko sa iyo na sa inyo na makabuhay, pag nagsama-sama yan, tapos serpentina, naku, napakabilis maagas ng bata o matay yung bata sa loob ng tiyan mo. Yan yung tips number 4. Tips number 5, huwag mong inumin kapag ikaw ay mga buntis, yung gusto mo makatulog, yung mga sleeping pills. Huwag kang iinom niyan, lalo kung buntis ka, yung sleeping pills. Hindi naman yan kinukan ng doktor yan, yung mga gamot na yan. Yung iba't ibang gamot na pwede kang makatulog, pang parelax ang katawan mo. May gamot nga na para gumanda ka, iinom ka. Baka makalimutan mo buntis ka. Yan yun, yung sleeping pills, tapos may nagpapaturok pa nga na para humiyang yung balat o kuminis yung balat, para gumanda yung dibdib, or may pinapainom. Yung iba, bumibili na lang ng hindi resita ng doktor. Tapos, nakalimutan mo, buntis ka pala. O hindi mo alam na buntis ka, nako. Sigurado namamatay ang anak mo or maaagas. Kaya itong 5 steps na ito, beginner na nanay, matagal ng nanay, baka makalimutan po ninyo buntis step by step. Ito po yung tips ko sa inyo, isa-isahin po ninyo, bawal na bawal po ninyo inumin yung mga nasabi ko na mga gamot na nabibili sa butika, gamot na mga herbal. Yan po ay number 1 na nakakapagpa-agas po, nakakamatay ng baby sa loob ng tiyan niyo. Okay? Sa bago lang po dito sa channel ko, pwede po bang pakinggan ng komento lang, pag-subscribe, pag-like, and pag-share po. Kung nagustuhan po ninyo yung aking pag-tutorial, ito po ay sa mga nanay o sa mga new o baguhan pa lang nagbubuntis na mga babae. Okay? Thank you for watching ang Miligo TV. Bye-bye. Mabuhay po kayong lahat.